Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So si D'Angelo Russell nga ay nagsimula ang season na ito na siya ang starting point guard ng Lakers. Ngunit bumagsak nga ng husto ang kanyang produksyon hanggang sa nagkakalat na nga ito sa loob ng court. Eventually ay nilagay na nga siya ni Coach Darvin Ham sa bench at ginawa ng si LeBron ang full-time point guard ng team. Unlike Austin Reeves na mas nag-dominate nga ngayong nasa bench siya, si D'Lo nga ay hindi gaanong komportable dito. Sa isang podcast ay sinabi nga ni D'Lo na hindi siya masaya sa paglipat sa kanya ni Coach Darvin Ham sa bench. Paliwanag nga nito na nakuha nga daw siya ng flow tuwing nagtatakbo siya ng pick and roll offense. Nakokontrol niya nga daw kung sino ang tatao sa kanya tuwing nagtatakbo siya ng pick and roll plays. Pag nagkamali nga daw siya, edi tanggalin na lang nga daw siya sa game. Ngunit kung nagagawa niya nga daw ang gusto niyang gawin, sa palagay niya ay yun nga daw ang best niya tuwing may roller siya at shooter. Well, obviously ay gusto nga ni D'Lo ng more control sa offense sa Lakers as the main point guard ng team. Ngunit obviously ay hindi niya nga ito magawa dahil madalas sa LeBron ang may hawak ng bola sa mga pick and roll plays. Well, kung ikaw nga ang coach ay maiintindihan mo din nga kung bakit si LeBron ang may hawak ng bola. Mas mataas nga ang IQ nito at mas madami itong option sa opensa dahil mas matangkad, mas malakas at mas pulido na ang laro nito. Ano ba ang masasabi nyo sa payag ni D'Angelo Russell? Habang bigyan din natin ng pansin si Kyrie Irving, nag-iinit nga siya simula nang bumalik siya mula sa kanyang injury. Sa kanyang last 5 games ay nagtatala siya ng 27 points, 8.6 rebounds and 4.6 assists per game on 49.5% shooting sa field and 51.5% naman sa 3 points. Napakasolid nga ng kanyang opensa ngayon mga kaibigan at talagang pinapahirapan niya ang mga teams. May ibang nagsasabi na deserve niya pa din na maging all-star sa season na ito. Ganun ba man magiging matindi nga ang competition sa West Guards. Andyan nga si Stephen Curry, ang kanyang teammate na si Luka Doncic, si Shai Gilgeous-Alexander and Anthony Edwards na halos shoe-in na dahil sila nga nasa tuktok ng West. Andyan din si De'Aaron Fox ng Sacramento Kings, si Devin Booker at iba pa. Magiging matindi ang competition para kay Kyrie Irving na makapasok sa All-Star Game. Makakatulong din nga sa kanyang kaso kung umangat pa ang Mavs standings. Sa ngayon nga ay pang-7 sila sa West ngunit napakadikit lang naman ang standings at kayang-kaya pa nilang umangat kung mapapadalas nga ang kanilang mga panalo. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay deserve pa ni Kyrie Irving na maging All-Star sa season na ito o mas deserve ito ng mga pangalan na nabanggit natin kanina? Panalo naman ang Los Angeles Clippers laban sa Toronto Raptors sa score ng 126-120, 29.7 rebound, 6 assists si Paul George, 29.7 assists din si Kawhi Leonard at 14.11 assists si James Harden. Ang Clippers ay may record ng 14 wins and only 1 loss sa last 15 games na naglalaro si Kawhi. Solid 27 points, 9 assists naman si Jordan Clarkson sa panalo ng Utah Jazz kontra sa Denver Nuggets sa score ng 124-111. 26 points, 12 rebounds din si Lauri Markkanen at 22 points kay Collin Sexton.